Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang isa ho sa mga kababayan natin na apektado itong kaguluhan dyan sa Middle East. Sa linya ho, si Binibining Lisa Robledillo at siya ay isa sa mga Filipino community leader dyan sa Beirut sa Lebanon. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Miss Lisa. And kumusta na ho kayo dyan? Ano na ho yung kalagayan ng inyong lugar dyan sa Lebanon matapos ho yung retaliatory attacks ng bansa na katunggali ng Lebanon dahil ho dun sa ginawa ng Hezbollah at sila yata yung unang umatake at gumanti yung Israel at well, ito'y nag-ugat dun sa gantihan sa pagkasawi ng Iran Supreme Leader, di ba? So, kumusta na ho kayo dyan? Ang sitwasyon po namin dito sa ngayon, medyo kalma pa rin po, pero yung sa south ang inaano nila. Kasi doon naman talaga sila nagpapaulan pag mayroon silang laban dito. Dito sa Beirut, safety pa naman po dito. Good to hear, no? May ulat na ho na inatake rin ang kabisera nga ng Beirut at naitala po ba na pinsala, casualties, batay sa inyong monitoring na kahit nung mga nakalipas ho na pagkakataon? Opo, dito po kasi sa Dahe, part na rin kasi po yan ng Beirut, malapit na yan dito sa isang bayan dito sa Beirut. Malapit na po yan dito sa Beirut, pero part pa rin po ng south yan. Malapit kasi yan sa airport, yung parang ganun. Wala naman pong naitatala pa sa ngayon, mga ano pa lang, yung saan na damage, yung saan sumabog. Pero pagdating sa mga casualties, wala naman pong inulat sa ngayon. Okay, so batay ho sa inyong obserbasyon, ano ho ito, nakafocus lang ba sa southern portion ng Lebanon yung mga pag-atake ng Israel sa nakalipas ho ng mga oras? Batay ho dun din sa mga nakakala po ninyo na information mula dyan sa mga authorities po dyan? Opo, doon lang kasi sila yung mga Hezbollah po, doon po ang fart nila sa south. Pag nagkakaroon lang ng paglikas, medyo pumupunta sila dito sa Beirut. Pero wala naman po sa ngayon, during war lang yun, nung nakaraang war. Ngayon, medyo nag-uumpisa na naman sila, hindi natin alam kung ano na naman ang kasunod. Pero yun nga, kagabi, alas 2 ng umaga, nagpasabog dito sa Dahe. Okay, bago ho ang iba pang mga katanungan mula po sa akin, may ibang nais din po na maitanong si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Alright. Sa ganito pong sitwasyon na inaatake rin po ng missiles ang Lebanon, mayroon po bang bomb shelters naman o mga itinalaga pong safe areas na maaari pong pagtaguan po ng mga residente? Kabilang na po of course kayo po, yung ating pong mga kababayan na nariyan po sa Lebanon. Dito sa amin, sa Filipino community, meron kami mga shelter na kumbaga sa nililikas kami pag may mga ganong pangyayari. Laging nakahanda yung aming embahada kung saan kami magsishelter kasi meron naman binibigay sa amin dito ang gobyerno ng Lebanon saan kami pwedeng pumunta na area. Hindi naman lahat dito kung saan lang pinapasabog, may particular area lang yun, may mga tinatawag silang war zone area. Kaya walang dapat ipag-alala kung halimbawa nagkaroon ng malakas na awayan kasi dito hindi naman yan lahat sila tinatarget nila lahat. Mayroon lang yan mga particular area na kanilang isinasagawa yung kanilang away. Kumustahin na rin po namin kung meron na po kayong communication dyan sa Filipino communities po dyan. Ano po yung kalagayan po nila ngayon, lalo na po dyan sa may Beirut at sa iba pa pong bahagi ng Lebanon? Actually po, yung namin, embahada namin, nagbigay na ng abiso na mag-stay home muna dahil nga sa kasalukuyan na nagaganap ngayon. Pero wala pa po kaming formal na komunikasyon tungkol sa mga community dito. Pero pag mayroon naman pong abiso yung aming embahada, sinusunod po namin yan kasi sa kanila naman po kami nakasalalay kung saan kami safety.
Kasi sila naman po ang nakakaalam sa mga info ng government dito. Alright. Bilang kayo po ay Philcom leader dyan sa May Beirut, sa inyo pong nasasakupan, meron na po bang nagpahayag ng kagustuhan po na magpa-repatriate o umuwi muna po sa Pilipinas dahil po sa tension dyan? Sa ngayon po, wala pa pong hinihingi ng mga Pilipino dito regarding sa repatriation kasi katatapos lang po nung war nagkaroon ng repatriation voluntary. Hanggang ngayon, voluntary pa rin po kami, repatriation. Wala pa naman po. Ang sinisigaw nga nila sana dito, yung about sa OEC. Ang kaso nga, ito na naman, ay mukhang malabo na naman may bigay sa amin yung OEC dahil nga sa maano na naman yung kaguluhan. Yun nga, napag-isipan na namin na kung sakaling nagkaroon na naman ng kailangan mayroon kaming katulad ng ginawa namin na pamamaraan noon na walang maging sa Filipino community. Kasi nung nakaraan, nung war, nagtulungan kami noon mga Filipino community leader dito para sa ganoon walang magkaroon ng casualties or masugatan man lang. Awa naman Diyos, hindi naman kami nagkaroon ng war nung nakaraang war. Alright, lastly na lamang po, sakaling magkaroon po ng emergency, meron po bang direktang hotlines o contact numbers na maaari pong tawagan ng ating pong mga kababayan para agad po silang matulungan? Mayroon po ang ating embahada, mayroon pong ipinost sa page nila ng mga hotline at kami rin po mga Filipino community leader dito sa Lebanon, maaari din nila kaming direct na kontakin nang sa ganun kung ano man ang itutulong namin, may papaabot namin sa embahada. Ang akin pong numero dito sa Lebanon, 813-660-81. Alright, Bombo Dennis. Sige. With that, maraming salamat po, Binibining Lisa Robledillo at kami ho'y makikipag-ugnayan muli sa mga susunod na pagkakataon. Thank you so much. God bless po. God bless. Thank you. Thank you. Mga kabombo, si Binibining Lisa Robledillo at Filipino community leader po dyan sa Beirut, Lebanon. Kaugnay ho ng kanilang sitwasyon doon. At siguro yung iba pang mga bansa sa gitnang silangan ay atin hong tutunghayan sa mga susunod din nating palatuntunan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.